Hello! Magandang araw! Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-add at pag-subtract ng fractions gamit ang butterfly method. Pero tandaan, ang butterfly method ay pwede lamang nating gamitin o mas maganda lamang gamitin kapag ang denominator ng fractions ay parihong prime numbers. O kaya naman, kapag ang denominators ay magkasunod na numbers, at kapag ang denominators ay walang ibang common factor maliban sa 1. Sa ganitong sitwasyon lamang, pwede natin gamitin yung butterfly method at mapapadali yung inyong pag-solve. Alam naman ninyo yung butterfly, di ba? Unahin natin ito. Okay. Then, ito. Pagpasensyahan na ninyo kung ganito yung ng shape na nagawa ko. Hindi talaga ako marunong mag-drawing. Then, gagawa tayo ng yung parang antena, di ba? Ganyan. Then, dito, ganyan. Then, ang gagawin lamang natin, ito at ito, yung nasa diagonal na shape na ito, i-multiply natin yan. 3 times 7 equals 21. Ilalagay natin siya dito. 21. At ito naman, 5 and 2, i-multiply din natin. At times ito. Ito i-times, ito i-times. Okay? 5 times 2 equals 10. At ito namang sa baba, yung denominators, multiply din. Lahat yan, multiply. 5 times 7 equals 35. Ayan. So, lahat, i-multiply natin. Ito, multiply, nandito yung answer. Ito, multiply, nandito yung answer. Itong denominators, multiply, nandito yung answer. Sunod, itong sign, mag-a-add tayo. So, ilagay natin dito plus. Okay, alin yung ipa-plus natin? Ito yung i-plus natin, di ba? Ito. Okay. 21 plus 10 equals 31. Ayan. Then, ito, kopyahin natin. Ito yung magiging denominator. 35. Yung answer ay 31 over 35. Ito ay nasa lowest term na dahil yung numerator at denominator ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Pero, kapag meron pa silang common factor, kailangan ninyong i-lowest term. Okay, dito naman tayo. Okay, mag-subtract tayo. Ganun pa rin yung gagawin natin. Gawa tayo ng butterfly. Then, gawa tayo ng ayan. At ito. Okay. Ang gagawin, ito, multiply. 7 times 9 equals 63. 63. 8 times 2 equals 16. Sa baba, i-multiply din natin. 8 times 9 equals 72. Ayan. Okay, dito magsusubtract tayo. So, ilagay natin dito yung subtraction sign. I-subtract natin ito. 63 minus 16 equals 47. Then, kopyahin natin yung 72. Ito yung denominator. Yung answer ay 47 over 72. Itong 47 over 72 ay nasa lowest term na. So, ito na yung answer. 3/4 plus 5/11. Okay. Ayan. So, ang gagawin natin, 3 times 11 equals 33. 33. 4 times 5 equals 20. 4 times 11 equals 44.
Yung operation, mag-a-add tayo. Ilagay lamang natin yan dito para i-plus natin yung nasa taas. Okay. 33 plus 20 equals 53. Then, kukopyahin natin ito, 44. Yung answer ay 53 over 44. Pero, eto, pwede pa natin itong i-simplify. Mataas yung numerator kaysa sa denominator. Sa Pilipinas, laging sinasabi na reduce the answer to lowest term. Sa ibang bansa, yung iba, okay na sa kanila na ganito yung answer. Pero sa atin, laging isi-simplify yung answer o i-reduce sa lowest term. Kaya ito, kailangan natin itong i-simplify. Ang 53, i-divide sa 44. 53 divided by 44 equals 1. Okay. Okay, may remainder. Kaya yung answer natin ay mixed number. Itong quotient, ito yung whole number. Ang remainder, ang numerator. At ito ang denominator. Okay. Yung answer ay ito.